Kaya kapag masarap, kumakain pa sila ulit. Kapag hindi masarap, hindi nakakain ulit. Aguri. Kaga. Si Harvey ba, tumawag siya, kaya na siya. Alam mo, Oliver, kami na talaga taga, kung meron kayo itatapon dyan, kami na talaga taga-salo. Si boss ko to, na-scam. Na-scam ng malaking pera. Guys, thank you for watching. Thank you for watching. Please like, share, and Subscribe. Bye! God bless! Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco and Bosco to... Oh! Hey! Hi! Welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cagas, and good morning! So anyway, andito tayo sa breakfast kitchen. Breakfast kitchen. May bagong pangalan, breakfast kitchen. Dito ako nagkape at saka ngayon po, while nagkape ako dito, maggawa ako ng scrambled egg with a taste of avocado and tomato. Bakit maarte si Oli? Kinagawa ko na to dati, but lately, or ilang years na, nakalimutan ko nang gumawa nito na mag-scrambled egg with the taste of avocado and tomatoes. Hindi ko siya nilalagyan ng onions at saka garlic. Hindi ako naglalagay ng ganun kapag mag-scrambled egg kami dito. Maglagay kami ng garlic, pero hindi kami maglagay kami ng garlic na, pero ngayon hindi kami maglagay. Hindi ko maglagay kapag sa breakfast siya, at saka i-partner kasi nito ay bread. Okay lang sana no kung i-partner nito ay partner ay rice, di ba? Mas masarap kapag may garlic. Pero kasi, bread man. Ito ginagawa ko dati, kagis, di ko lang alam kung napakita ko na to sa vlog o nag-vlog na ako dati. Maglagay na ako ng cooking oil na. Nagbawa ko ng scrambled egg na ganyan, na may avocado. At avocado po guys, i-slice mo siya ng maliliit at saka tomatoes, i-slice mo din siya maliliit. Masarap siya guys. At saka, masarap pa, healthy pa. So, saan ka pa? Halika na. Maaga akong gumising ka na guys. Super aga. Kasi sa amin ngayon is a fiesta. Fiesta sa Buena Vida, Makilala. Kung saan ako nakatira. Dalawang fiesta doon sa amin. Kasi, ang fiesta sa amin, barangay. Sa barangay, di ba? Sa isang barangay, dapat isang fiesta, isang year. Sa amin kasi ako kasi is kung yung pamilya ko ay Philippine Catholic, Philippine, no? At saka yung si Kuya Laz, born again Christian. At saka mayroon ding Roman Catholic doon sa barangay namin. So while nag-chikan tayo, ibabattle ko lang, battle na tawag nito, no? Yung itlog. So may Roman Catholic. Ang Roman Catholic kasi ang dinadala niyang pizza or date na or buwan na fiesta ay June. June yun. At saka kami kasi sumasama din kami sa kanila. Nag-June din kami dati. Ngayon lang ito nagsisimula hindi na kami nag-June. Kasi ang fiesta talaga sa amin before is November. November talaga yan. November talaga yan. Tapos, ang Roman Catholic, nag-change man sila, I think 2 years ago, 1 year ago. Basta ganun. Lately lang, recently lang na ang fiesta nila ay i-change nila from November to June. So, kami kasi, Philippine Catholic, hindi kami Roman. Yung family namin, o yung church kung saan kami palagi pumapunta, no? Sabi nun, meron kaming sariling, obispo na tawag nito, nasa butuan yung, yes, correct me if I'm wrong, kung meron ako mga ka-church mate dito, nasa butuan yung parang main station, main office. So, nag-meeting doon yung pare namin doon, kasi yung pare, diba, namin is papa ng kuya ko, ang asawa na yung anak niya, na ang Santissima Trinidad talaga daw sa amin, or yung dinadala namin ay November sa Philippine Catholic.
And ang Roman naman ay June naman sa kanila. Kaya, anong nangyari? 2 fiesta sa isang taon ang Barangay Buena Vida. So ngayon, last year pa nag-start na, nag-November ang, last year yun. So ang ginawa last year na, first fiesta na naghiwalay ang, ang ginawa na mga church members namin ay kumain lang sa church. Hindi talaga, di ba, pag fiesta sa bahay-bahay, di ba, sa atin. Sa church lang sila kumain, nag-ambag-ambagan, ang mga So ngayon, hindi na, kasi nag-ambagan sila ng pera once a year na, kunwari, magbigay ka ng 1,000, ikaw di 1,000, para yung 1,000 rin ipapautang. Tawag nito, paluwagan, siguro, kapunungan, na pag marami na yan, ibili din niya ng baboy, or bili na ng baka, yung kung anong target, o anong budget. So ngayon, iba-ibang bahay na ngayon nag-fiesta. Sa kuya ko, nag-lechon baboy sa nito guys. So yung ang ate ko, konti lang. Sabi ko, ate, huwag ka masyadong maghanda, ate. Uy, hindi talaga natin kaya, ate. Si Ate Leslyn, hindi na talaga kaya natin. Huwag natin ipilit. Kasi kakain pa na tayo next week, tomorrow, after fiesta, wala na. Ubos ang pera natin. Kaya budget talaga. Pwede, kaya naghanda ang konti yung ate ko. Pumunta yung kapatid ko na sa Davos, la Giselle. Galing daw doon sa natulog sa ate ko at saka si Jillian sa Kidapawan. Doon na natulog sa ate ko ngayon. Tsaka sa amin ngayon may bandan, live band. Tawag ito, Lumad Band. Ang tawag ito maganda, reggae, like King Saturday, So, yun, tumawag si Giselle kanina, super aga, alas 6 pa dito. Sabi ko, ang aga para may tumawag dito. Natulog pa ako ba? So, sinagot ko na lang kasi minsan lang yung tumatawag. So, sige lang. Sinagot ko na lang, no? Kasi minsan na siya tumatawag at miss ko na din siya. Yung nasa Davao, umuwi sila, doon sila sa ate ko natulog ngayon. At kagabi pa sila dumating parang doon, tapos ngayong gabi naman, doon ulit sila matulog. Kasi sabi niya, dapat ang plan niya, sa ate ko siya matulog kagabi. Tapos ngayong gabi naman, sa kuya ko naman, sa eldest, sabi niya, hindi na siya matulog doon. It's because maraming tao. Kasi yung kuya ko kasi, ang bahay kasi ng kuya ko, isa simbahan. Simbahan dito o gilid ay bahay na niya. So, after church, marami talagang tao pumunta rin kasi nga, ilang lakad lang, mga 3 seconds, hanggang ka na sa bahay. So, sabi niya, dito na sa kay ate doon siya matulog mamaya kasi nga, sabi niya, maingay ba kasi sa daming tao, maingay. So, hindi siya masyado mga tao, may bata pa siya. So, doon na lang na-enjoy kami, nag-checkan kami kanina guys, 3 hours, o diba? Iba talaga, pag magkapatid mo checkan, matagal-tagal na hindi mo checkan, 3 hours talaga. So, ngayon po, unahin natin ang tawag nito, itong onions. Ay, onions? Tomato, unahin. So, like what I said before, no, nasa inyo lang po yan kung gusto nyo lagyan ng onions or garlic. Pero sa amin, hindi kami naglalagay. Hindi lang. Bakit ba? Then after that, yung avocado naman ang ilagay natin. Nagluluto ako nito kasi si Buskon to kumakain. Sabi, healthy naman to kasi avocado is... Alam nyo, trivia, avocado ang pinaka-healthy na prutas. Okay? I think number 1 siya. Siya ang top 1 na pinaka-healthy na prutas the whole world. Kasi pa natin konti ng apoy. Buskon. So, ayun, sila. So, sabi ko sa ate ko na tinanong ko ate yung before pa ang fiesta ko, ano ihanda niya, ang budget din niya. So, ito lang, okay na yung budget mo ate, kahit kunti lang. Kasi marami na magpa-fiesta, hindi naman ang bahay natin, hindi man birthday yan, na ikaw lang maghanda. Marami naman maghanda, ibang mga bahay-bahay pa, lapit-lapit. So, ang mahalaga, makapunta yung mga kaibigan mo, kaibigan ni Jenny Liber, classmate niya, sila, at saka yung kapatid natin, kaya dyan mo matutulog. At least meron tayo ipapakain ba, no? Tsaka kasama sa trabaho ni Kuya Nuno kasi yung ibang katrabaho niya hindi man nagfi-fiesta. I mean, iba ang fiesta June man. So, kami, November. Oo. So, ang ginawa, sabi ko pa kay ate pala, kasi ate, bakit ganon?
kakain pa kayo dyan next week. Magbaon pa ang mga bata mo. Baon pa everyday kasi sa school. Mahal pa ng baon ngayon. 10 pesos na ang baon pa lang ng mga bata ngayon. Isa-isa sila, dalawa pa yung nag-aaral. So, 20 everyday. Tapos baon pa, pagkain. Dati guys, pag dati 5 years ago, mga baon ng mga bata, 5 pesos or 3 pesos. Ngayon, 10 pesos talaga. Kasi po, ang ice candy, tag 5 pesos, maruya 5 pesos. Mahal naman ngayon. Egbert, uwi. Yan si Ubi, hindi mo pakita. So, mahal na ngayon, Ubi ba? Ubi, gusto mahal na ngayon. So, ang ginawa ko pa ng tuka guys, ay ginaganon ko na siya. Medyo paluto-lutuin lang natin siya before natin ilagay ang itlog. At lagyan natin siya ng seasonings. Lagyan ng asin. May kape pala ko dito. At saka lagyan din natin siya ng pepper. Sila boss, nag-prepare na sila ng mga plato para sa breakfast. Ako naman, lutuan ko sa ito kasi kumakain sila nito ka guys. Lalo na si Uwe, gustuhan. Gustong-gusto niya to kasi nga masarap daw. Kaya kapag masarap, kumakain pa sila ulit. Kapag hindi masarap, hindi nakakain ulit. Ganyan yan sila. Hindi mo yan sila malulupo. So, ilagay na natin ang itlog na nabatil. It looks like pizza. Ja. Pizza egg, you know? Det var god dag. You know what is pizza egg? Ja. Yeah. Jetzt ja. Nein, auch. Pizza egg ka guys, pakita ko sa inyo, hindi nyo nakita yan. Wow! Pizza egg! Ayan ka guys. Wow! Ayan na po. Itlog, avocado, and of course, tomato. Very healthy. Ano man? Pero scrambled egg kasi siya, dapat ganun-ganun siya. Okay lang sana kung omelette. Hindi man to omelette. Guys, ang pagbigkas pala sa omelette is omelette. Parang i-silent E yung nasa gitna na, di ba, omelette. Pagbigkas pala niyan guys, tamang pronunciation, omelette. Dapat mabilis, like omelette, like broccoli. Broccoli. Hindi, broccoli. Broccoli. Tsaka omelette. Omelette. What is the correct Egbert? Omelette, omelette? Was? Was? Omelette. Omelette, no? Ja. Nicht omelette? Nein, Omelette. Diba? Sabi ko sa inyo. Kasi baka maano ako dito. So, tama pala yung pagsabi ko. Tinanong ko talaga siya. Kasi po, bakit ako natuto na pagbigkas pala sa omelette is omelette sa school? Kasi sabi ko sa school ba, siya, diba, hotel management yung ano ko na, about sa luto-luto. Tinanong ko, ano daw ang ingredients ng omelette. Sabi ko ba sa teacher ko na, the ingredients of omelette, tumawa man niya sa teacher. Pati yung, classmate ko. Siya, Oliver, may classmate kasi ako doon na taga, siya, Czech Republic, no, babae na, close ko siya. Oliver, tamang pronunciation niya is, omelette. So, doon ko siya natuto. So, dapat talaga matuto tayo sa makamalian natin. So, luto na siya. Tama na to. I-off na natin. First token yet. Fetish. Para makapag-breakfast na din kami. Wait. Huwag ka mahulog doon. Ang itlog po pala na nilagay ko is 4 lang. 4 lang po ang nilagay ko para bongga. So here is our scrambled egg with avocado with a taste of tomato. Hi guys, punta ko ngayon sa labas kasi meron akong dadalhin doon. Meron tayong
Do you want to kiss me? Then I will kiss you. Wait lang, Beke. Wait lang. Wait lang, ha. Plancha. Bakit ko siya dinadala sa labas? Bakit ko siya... Andi... Vatida. Bakit ko siya dadalhin sa labas? Kasi po kukunin po to sa asawa ni Harvey. Ito po yung plansa na to. Ang brand nito ay Siemens. Kung dito ka sa Germany or ibang bansa, no, alam mo yung brand na Siemens. So, ito yung ginagamit ko na plancha kapag magplancha ko dito sa bahay. 5 years ago. Ito ginagamit namin. And very, ano pa talaga siya ka, guys. Very maganda. Ngayon, umuulan man siya ka, guys. So, ilagay ko siya dito. Agoy. Talaga. Wala, may tubig ka pala to. Oh, Harvey, wala. Ingat talaga. Hindi pala na ano yung tubig dito, oh. Hindi natapon. Dapat itapon para itong tubig. Hirap ako magtapon ito. Basta. Basta ito, plancha. Lagayan ng plancha. Yung kabayo. Hindi ko alam. Basta ano yan. So, ano ko siya, ibigay namin siya kay na Harvey kasi po sila Busko to, 'di ba? Pumili kami ng bagong plancha. So, sabi ni Busko talaga na, Oliver, gusto ba ni Harvey ng plancha? So, tinawagan ko si Harvey agad-agad. Last week. So, kasi nga bumili kami ng bago, hindi namin magamit tong old. So, pumayag naman si Harvey kaya po kukunin ng asawa niya ngayon dito. So, nilagay ko lang dito sa labas. So, yan na siya. Bustot pa dito ang karton, oh. Pero may sasakyan naman yun. So, hindi siya masisira, no? So, dito tayo sa loob kasi super lamig sa labas ka, guys. At saka, umuulan din. Balik back to kwento tayo. So, ngayon, tumawag sa Harvey. Tapos si boss kasi palagi nagtatanong na, Oliver, ano nang sabi ni Harvey? Kukunin mo yung plancha? Sabi ko, itapon mo lang boss kasi wala mag-update si Harvey. Kaya kanina, tumawag si Harvey sa akin na, Oliver, nakalimutan daw nila kasi na-busy siya, may ginagawa siya. So ngayon, kukunin na daw nila. So yung asawa niya, kukunin niya dito. Natuwa naman sila boss kasi nga, masayangan man sila na itapon lang. So natuwa sila na may kukuha. Sila Harvey, mayroon naman silang plancha. Pero paano lang daw yan, pang... tendency ba na masira yung plancha nila? At least meron na silang reserva. Oo, kasi sila boss, mapabili man sila ng bago. Di ko lang alam sila boss. Ako naman na nagpa-plancha. Oo, so, nakabili sila ng bago. Bibigyan namin ka Harvey. So, kukunin ngayon. And I'm so thankful kasi po, may gagamit pa. No? Kung pwede ko pala yan masend sa Pilipinas, sinend ko na yan ka, guys. Pwede naman talaga na, pero basta. Hindi ko lang isend. Kasi, mahal man kasi magpadala, no? Magmahal. Tsaka mabigat. Baka masasira lang yan dyan sa on the way to Philippines. So, hindi na lang. Oo. Natuwa na sila, boss ba? Super natuwa sila kasi kukunin man nila Harvey. And, alamig. Uy, nalamigan ako. Kaya nagja-jacket-jacket ako dito ngayon. Alam niyo ang temperature dito ngayon sa amin? Ano na siya? -grad na. Minus na talaga. At meron pa akong sabihin sa inyo na ano, tawag nito, na si Harvey ba, tumawag siya, kaya na siya, alam, Oliver, kami na talaga kung meron kayo itatapon dyan, kami na talaga taga-salo. Sabi ko pa naman, itatapon namin soon si Andy, saluin mo na din. Sabi niya, huwag lang si Andy. Kasi nga, malaki pa raw si Andy kaysa sa kanya. So, joke-joke lang yun, hindi ko rin si Andy, no, ginuo ko. Matapon na ang lahat, huwag lang si Andy. Naghintay ka pala dito. He's waiting. Dito. Ay! He's waiting. Nilagay ko na. Tama na. Giginahan. Ay, sus. Ay, giginahan pa na siya. Ay, sus. Kagaraon na lang yun. Kagaraon na lang yun. Uy, sabi kayo, makipaglaro man sa Andy sa atin. Uy. Alles good. Oh, game na. At meron ako sabihin sa inyo. Dito tayo, nakalimutan. Di ba nung pumunta kay na Harvey, tinanong ko siya kung ano yung kulay yellow sa bahay nila. So sabi niya, kaki.
So, kaki. Bisaya kayo kay kaki. Gahe kayo. So, ito ngayon, bumibili na rin kami ng kaki Harvey. Ito, tatlo. Everyday, kapag maubos na to, bibili ulit si Busko to ng kaki. Kasi masarap talaga. Thank you, Harvey, kasi na-introduce mo yung kaki, no? Meron palang kaki na puno dito sa Germany. Tinanong ko si Bus, meron daw, pero hindi lahat, no, meron. But merong particular place lang. Oo. Na merong kaki na puno. Masarap, guys, para siyang lasang kay Mito. Pag ito, masarap din siya na kakainin kapag crunchy-crunchy. Masarap din, mas masarap yung very, ano na talaga, hinog na talaga. Kasi, para na siyang, pagkainin mo siya, para siyang kay Mito, yung star apple sa atin. Pero kapag kainin mo siya na, hindi pa siya hinog. Hinog naman talaga to. But, kainin mo siya, crunchy-crunchy naman. Si Boss kanina, ay kahapon pala, bumili siya ng 3 kilong bigas. Isang ganito kasi 1 kilo. So, 3 ang binili niya. Upos na kasi ang rice ko. Kaya, tinatanong niya ako guys pa kung ano daw gusto ko ipabili. Sabi ko nga, rice. Wala na akong rice. Rice cooker. Rice cooker. So, binilhan niya ako. Kasi kapag anong ipapabili ko guys, ibibili siya may ni Boss kasi palagi siya nagtatanong na, Oliver, ano mang gusto ipabili mo? At nakalimutan ko pala pabili ng milk polvo o yung gatas na iano ko sa kape ko. Kalimutan kong bibili. Kalimutan kong sabihin sa kanya. Kaya kanina nung nagkape ako, wala na palang gatas. Kaya ang gatas na ginamit ko, yung gatas na ginagamit nila sa coffee machine. Hindi ko yung type. Pag sa kape, iniinom ko lang siya yung pag fresh milk ba, no? Tapos sabi niya, tingnan mo, hindi mo kasi sinabi na na wala na pala. Sabi ko, hindi ko kasi nakita. Basta akala ko meron pa. Sabi niya, sige lang, don't worry, bibili man ako. Mamaya sa mag-einkaufen man siya mamaya so, para makabili siya. And, bibili na din siya. Oo. Ayan siya, naghihintay. Gusto makipaglaro. Gusto makipaglaro ang baby. Baby boy! Sarap mong saktan. Nagigigil talaga ako sa'yo. Mabuti mo kasi may kakilala tayo na malapit dito na Pinoy, no? Na kasi pag may gamit kami dito, maibigay ba? Tagtawa pa si Harvey sa akin kanina. Hello, guys. Ngayon magluto ako ng piniritong talong. Ako, parang lately, parang palagi tayo nagtalong-talong, no? Luto tayong talong here, talong there. Sila Boss naman, may niluto dito sa air fryer. Dito, tayong talong. Nag-slice ako. Nagpabili ako kay Boss ng talong kasi parang lately nag-crave ako ng talong. Sila Boss naman ay ito, na sa kanila, chicken, no? Chicken sa kanila. Chicken wings kanila sa akon naman. Naging Ilonggo, no? Akon, di ba? Ilonggo. So, sa akin ay yung talong at saka meron tayo ditong chorizo, yung lutuin ko na to lahat kasi baka feeling ko masira na siya. So, hindi ko man to maubos. Ko lang yung iba. Lutuin na lang. And tomorrow, warm. No? Initin lang siya. At least luto na. So, magluto tayo ng talong. Unahin ko itong talong before yung chorizo. So, kasi nagluto ko ng talong noong nakarang araw din siya guys. Nilagay ko muna sa air fryer kasi ang dami nagsabi na magluto ng talong air fryer. Nilagay ko sa air fryer. Hindi ko man nagustuhan ng lasa. Iba pa rin yung lasa kapag sa mantika, no? At saka, ang ginawa ko noon, nilagay ko sa air fryer, wala na siyang tubig kasi matubig, di ba yung talong? So, nilipat ko sa pan. Nilagay ko ng oil. Iba na yung lasa. Hindi ko na nagustuhan. Kaya ngayon, hindi ko na siya ilagay sa air fryer. Ay, bahalag matubig-tubig, no? Bahala na talaga. Mahalaga ay maluto natin. Kasi hindi ko nagustuhan. Ako, iba pa naman, no? Kapag gaano kasarap yung ulam, pag hindi mo talaga siya type. Kasi iba talaga tayo ng type, no? So, hindi tayo mabusog. Sila Boss ay chicken wings kanila. At saka yung noodles na merong spinach, baby spinach, na yung nakapaw para siyang natin siya kasi matubig.
Dati diba, nung nag-size ako ng talong, maliit-liit. Ngayon, ang ginawa ko, malaki-laki na. Yung palakihan na lang ba? Alam nyo ka guys, na-miss ko kayo. Na-miss ko man kayo. Sarap ito ka guys eh. Alam yung pagtalong na pinirito, hindi ako mapulan. Hindi mapulan. Kaya guys, ngayon, luto na yung talong ko. So ngayon, lutuin natin ang chorizo. So naglagay ako ng tubig dito, at saka yung tubig parang ano na siya, na bumukulo na. May nag-comment kasi nung last akong nagluto, di ba, na ang sinabi niyo po sa comments na dapat daw lagyan ng tubig. Ganun naman talaga ako magluto sa Pilipinas ka guys, nilalagyan ko siya ng tubig. Naglalagay ako ng tubig kapag magluto ako nito. Pero lang, nakalimutan ko nang dumating na ako dito. Kasi matagal na ako hindi nagluto ng chorizo ba na. Sa super excited kong kumain, nakalimutan ko na kapag magluto para ng chorizo, maglagay ng, ganito ba? Maglagay ng tubig before lutuin yung chorizo. Ito lang. Kasi nag-ano pa siya, parang nag-connect pa siya. At naalala ko ba na, ganito naman talaga ako magluto ng chorizo, nalagyan mo muna ng tubig, tapos yung tubig nun, yun yung magpaluto ng chorizo, hindi mo na kailangan maglagay ng mantika. Nakalimutan ko makagis na, at saka na, ano ba, na-excited ako. Ganun din ako magluto ng hotdog. Sa amin, di ba, magluto ako ng hotdog, hindi mantika ang niluluto sa hotdog, kung hindi tubig, kasi may mantika na yun siya. Yun, ngayon ay nakalimutan ko yun, pasensya na kayo, at mabuti na nag-comment kayo, nakita nyo ba, na-observe, tatalino nyo talaga ka guys ba? Ngayon ko lang talaga masabi na hindi naman ngayon no, pero matagal na ang mga subscribers natin no, manunood ay matatalino ba? Kunting galaw, makita na talaga na something wrong, something's fishy. Kagaya nito oh, something wrong. Something wrong. Kasi amoy-amoy niya, super amoy. Wow! Guys, meron akong balita sa inyo ba? Si boss ko to, ano, na-scam. Muntikan na siya na-scam ng malaking pera. Ano po? Ano siya, 1,000 euro ang ma-scam sana sa kanya. At saka, 3 attempt. Ang yung scammer, 3 attempt na gusto siyang i-scam, no? Hindi po to biro, hindi po to joke, hindi totoo po siya. Kasi diba kapag meron kang credit card, mag-i-email ang credit card sa iyo, mag-i-email na parang confirmation mo na, i-confirm na kung meron kang babayaran na ganito. At saka, ang na-scam pa dito nga guys, ang nalagay pa doon, magbabayad doon si boss ng 1,000 sa ano, sa patrol. So it means yung patrol, yung magpagas ba sa gas station. Makita man sa email na magbayad daw siya ng 1,000, kailangan na i-confirm para madiretso na sa account niya. At saka kapag ma-confirm, ma-click ni boss po to yung confirmation sa email, mabawasan siya ng 1,000 euro sa kanyang credit card. So before ginawa yun ni boss, tinanong niya muna si boss ko na, paano na to, diba? Bago na sila nag-London, diba? So tinanong niya, naggamit ba tayo ng gas, nagpag-gas ba tayo before tayo nag-London? Kasi di ba pumunta sila ng London, nag-fly away man sila no, aeroplano ang ano nila, sinakyan, hindi man sila nag-by land. So tinanong ni boss, tapos tinanong ko, baka nagpag-gas kayo kasi di ba pumunta sila ng Cologne, at yung patron kasi ka guys, yung email, nag-gas daw sila doon sa England. Sabi ko, nagpagas kayo sa England, wala naman kayong car na dinala, bakit kayo magpagas doon, di ba? So ngayon ang pinagtaka ni boss, at tatlong attempt yung scammer ha, na magbayad doon si boss. Tapos sa England yung patron, sa England na ano. So ang ginawa ni boss, tumawa agad siya sa credit card niya.
tawag itong, basta meron siyang credit card na tinawagan dito sa Germany. Tumawag siya agad na meron ng scammer na mag-attempt na magbayad sa kanila. I-scam sila, no? Na mag-attempt na magbayad sa ng 1,000 euro. At gusto ni boss ko to na ipa-block agad-agad yung card niya. So, mabuti may na-reach out siya. After an hour pa rin yung kabis before siya na-reach out yung tinatawagan niya sa bank account. Na kailangan niya ipa-block, i-close yung account niya kasi sinascam siya. Ayun, pinablock na yung ano niya. Buti na right away nung pagka na-reach out na yung company, pinablock agad at saka kukuha siya ng bagong bank account. So, tinanong ni boss, paano nalaman ng scammer yung account number ni boss, no? Tinanong niya din yung babae kung sa company. Sabi nung sa company, baka kayo doon, nag-cash out kayo sa ATM machine, tapos yung, di ba, kapag mag-cash out kayo sa ATM machine, may malit na papel yan na ibibigay sa iyo, parang resibo. Hindi nyo pala yan itatapon kahit saan. Dalhin nyo yan, yan sa, isunog mo ba yan? Huwag daw, ilagay lang doon sa, di ba, may ATM machine, tapos may kunting basura dyan. Huwag mo siyang ilagay pala doon, kunin mo pala, dalhin mo sa bahay. At sa bahay mo na lang sunugin, pwede mo na gagamitin. Or i-keep mo na lang sa bahay niyo. Kasi daw, yun, isa din yun na scammer makapag-scam ng mga ano mo, kasi andun yung number mo pa. So, tip pala, yun ang sinabi ng babae dun sa company. Na kapag mag-cash out, dalhin. No, ako pa naman kapag mag-cash out ako, minsan, tinatapon ko yung ano doon. Kaya ngayon, parang na-learn na din ako ba, nadadalhin pala yung resibo, hindi pala itatapon. Kasi through that pala. So, ayun, na-scam, na ano na siya, na-close na yung bank account ni boss, at saka, nakakuha na din siya ng bago niyang account number at saka card na yung credit card niya. Kung mabuti na sila boss, no, kasi ano sila ba, very aware siya sa nangyayari. At abutan yung company din, nag-email. Kasi kung hindi nag-email, hindi alam nila boss na kinukunan na pa sila ng pera. Totoo talaga ka guys na, uy, kaya si boss, tinanong niya yung babae na dapat ipalocate yung scammer kung taga saan. No? Ipalocate. Malalaman daw yun. Malalaman din daw yun kasi through email, through transaction. Kung hindi pa alam nila boss kung kaya, kasi hindi man siya madali na malalaman agad, di ba? Malalaman pa nila boss, hintayin pa nila yung resulta kung taga saan yung next scam. Wala, malapit na siya maluto. Tingnan niyo po, oh. Ayan, oh. Malapit na siya maluto. Alaoy. Gutom na din ako ba? Dapat pala ganito, babantayan, hindi. Anuhin. Yan. At ito na din yung talong. Andi, kakain na ako ngayon, Andi. Mag-hi ka muna sa kagay. Diba? Snapper ka? Snapper yan siya. Yung alam niya lang ang pagkain kasi naamoy niya yung ito. Dapat kasi sa labas ako kakain. Ay, magluto nito. Sa labas dapat kasi may amoy-amoy ba. Gupin ko lang itong bintana dito din. Yung grill station, walang gasol. Walang gas. So, guys, I'm going to end this vlog at sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe. Kasi po, malapit siya maluto at kakain na din ako ngayon. So, God bless us all ka, guys. Wait lang. Kasi para magda-dark na siya. This has been Oliver Kagas and then, cheers po!